we have this sharing, Lord Jesus. We lift up glory and achievement to you and only to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Right? Okay. So ang topic po natin tonight is called the 4 seasons, the 4 spiritual seasons. Diba? If you think about it, yung in the cyclical nature of this world, diba? May 4 seasons. Ano po yun? Spring, summer, winter, and fall. Right? Even though dito sa Qatar, parang dalawa lang. Summer and winter. But for the sake of consistency... Mas sobra pa sa summer. Yes po. May hugot to. Pero makikita mo maganda ang summer dito. Diba? Maganda ang summer. I-explain ko, right? So, the cyclical... Hindi maganda yung summer. After ito, you will love summer so much. I guarantee you. Right? So, the cyclical nature of this world often mirrors yung may profound connection. Seamless connection between our spiritual life and the natural world. So tonight, we will delve into this. We will analyze, right? Tsaka, ang gusto ko pong ilagay niyo po sa mind niyo ay yung mga puno. Right? Na, nung tinuro ko... Trees po. Technically, nung tinuro ko to by PowerPoint para ma-imagine niyo. Pero siguro naman malakas po imagination niyo, di ba? So, ano mo bro, trees? Okay, so ito po ating main verse. So medyo mahaba. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Nasulat niyo na po ba? Ecclesiastes chapter 3 verses 1 through 8. Okay, babasahin ko po NIV. Medyo mahaba to, so stick with me. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Gising pa ba kayo? Nasa ano pa lang tayo? Hanggang verse pa lang. Parang makaiyak ako dyan bro. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Right? Okay, so let's explain this verse, di ba? It's quite simple naman kahit napakahaba eh. Sa buhay po natin, whether Christian tayo or hindi, meron tayong mga pagsubok, mga hugot, di ba? Meron ding yung masaya ka, diba? Katulad ng iba dyan, masaya at blooming, hindi po ba? So, ganun din sa buhay natin. Diba? Kasi, ang spiritual maturity, kailangan you have to go through all the pains, all the trials, tsaka blessings. Walang shortcut. Yung gold nga bro diba? Dumaan yes, ang gold, re-refine yan through fire. Nasa ano yan? Book of Revelation, chapter 3, verse 18. Yes po. Baka ma-experience to diba? So sa buhay natin, hindi ako makarating dito na kung hindi ako dumaan ng paya. Agad na nga na storya. So sa buhay natin, minsan may pera tayo, minsan wala. Sa mga couples dyan, happily married. Meron naman din mga single and waiting like me. Diba? We just need to pray, we need to be patient. Yes, for the one. Tsaka hindi natin alam. Baka minsan andyan na sa tabi, di ba? Nasa ano na, katabi mo na pala. Tapos hindi pa rin makikita. Oo. Malabo yung mata eh. Di ba? So ganun ang buhay, di ba? Katulad ng ng trees, katulad ng natural season, right? So alam ko po na medyo siguro mahirap nating unawain na dahil dito 2 seasons lang eh. Pero gagawin nating 4 sa Pinas. Pilipinas. This is mostly Europe. Right? So ito po magiging structure natin. So medyo kinondense ko. We will talk about the natural aspect, the spiritual aspect, tsaka anong kailangan natin gawin to redeem the time. Diba? Katulad ng sinabi sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 20. Let's start with the season of spring. Right? So the season of spring. Yung natural aspect po ng spring ay, for those who naka-travel, the season of spring is the season of renewal, the season of birth. Ang niyan, ang characteristic niyan, yung trees nagbo-bloom pa lang. Parang yan yung yung dalaga pa lang di ba? Hindi pa siya nagmamature fully. Tapos nagsa-start na yung mga trees, nagsa-start na yung mga right? Tapos medyo maganda yung weather dito, di ba? So yun yung natural aspect. Let's shift it to the spiritual aspect, di ba? Sinabi ko, it is the season of renewal, the season of birth. So sa Kristiyano po, brothers and sisters, this is the time when you first
accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior when you became a born again. What is born again? A spiritual rebirth. Hindi po ba tinanong ni Nicodemus, Jesus, ano ba yung being born again, babalik ba ako sa tiyan ng mom ko? Parang imposible naman yun. No! It is the spiritual rebirth. It is accepting Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. John 3:3. John 3:3, yes. Oh. Diba? So, for no one can see the kingdom of God unless you are born again. Yun ang John 3:3. Diba? So, anong characteristic nito? Diba? Para tayo yung tree nagbo-bloom pa lang tayo So, ibig sabihin, ito yung bagong tanggap kay Christ. So, anong characteristic niyan? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, a new creation has come. The old has gone, the new has come. Wala na yung masungit na gusto. Wala na mahiyain na gusto. Nagbago na. Di ba? Naniniwala ba kayo? Di ba? So, ganun yun. Di ba? When we feel by the Holy Spirit, everything is possible. Yes po. So, yun yung yan yung spring. Ang ganda yan, yung cherry blossom. Right? So, ganyan din tayo, di ba? So, pag una tayo na kay Christ, excited tayo para din yung love life. Very tayo, excited na, parang yung, alam mo yung bagong couples, yung excited na magkaanak, excited na magkasama. Opo. Di ba? Ganyan ang spring. Sa mga single, di ba, dadating din yan. Opo. Di ba? Opo. Ikaw ang i-invite sa YA magano. Diba? Ang gandaan ko rin namin yun ng experience. Ganon talaga yung sa banal na espiritu ang nagtuturo. Diba? So, ano kailangan natin gawin? Pagbago tayo, we need to cultivate spiritual discipline. Unang-una mag-pray tayo. It is our access, our 24/7 access to Lord Jesus Christ. Hotline. Diba? Yes, exactly. Our supermarket, our everything. Tapos second, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, all scripture is God-breathed, useful for training, correcting, and rebuking, to prepare the servant of God to do His work. Huwag patamad-tamad. Diba? Agoy. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag patamad-tamad. Diba? Huwag ka sabi, tinatamaan mo isa yata kami. Ibig ko sabihin, dapat mag-aral kayo. Amen. Our Word of God, pag umpisa pa lang, it is our compass. It is our IKEA manual instruction. Sabi din sa Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet. Diba? Tsaka nakaka-inlove talaga magbasa ng Word of God diba? Tapos ito, napaka-importante ha. Pag bago pa lang tayo, excited tayo But we need a life coach, diba? Ang ibig lang sabihin yan, makinig tayo sa mga elders katulad niya. Diba? Diba? Ito. No, I'm still young. Diba? So, una-una, ano sinabi natin? Cultivate spiritual discipline, mag-pray tayo, magbasa tayo ng Bible. Second, we need to find a mentor. Sabi nga sa Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion on fools suffers harms. Katulad ni Tito Ed. Do not yoke with the unbeliever, do not yoke with the unbeliever. Totoo naman yun. Amen? Tamaan. Amen! Diba? So, ganyan tayo pag Natamaan na. sa spiritual spring, nag-uumpisa pa lang tayo, in love tayo. Pero ito, let's go to summer naman, yung ayaw niya. Right? Let's explain what summer is. Diba? Mainit. Sa summer, sobrang init nga diba? Pero yung tree nagbo-bloom na. Yun na yung maraming fruits. Theoretically speaking, and based on science, yung summer, dito yung maraming fruits. The level of productivity is at its peak. Diba? Maximum. Yes, exactly. Diba? So, ibig sabihin, pag sa natural season, yung tree, maximum season na yun, ano ibig sabihin sa spiritual life natin? Sa spiritual life natin, exactly, it is the season of maturity, abundance, and fruitfulness. Ito yung marami ka nang dinaanan na hugot, nasaktan ka, di ba? Pero na-bless ka din. Di ba? So itong summer, kaya ito ang the best, ito yung mo din, yung pinakamait ka kay Lord. Marami ka na na-experience. Marami ka na nabasa. Amen po ba? Amen. Right? So yun yung so what should we do? Nasa na tayo, peak point. Natandaan ko yung mentor ko sa Pinas. So, sobrang init nun. One time, nagturo siya about death. Sabi ko, ano ba naman to? Pero sa sobrang confident niya, sabi niya, pag namatay na ako, bakit ako magko-complain? Na kay Christ naman ako. Parang,
pumikit ka lang, ay, hello Christ. Ganon siya ka-bold, ganon siya ka-init, pero hindi lang yon. Yun din yung mentor ko sa Book of Revelation. Verse by verse, precept upon precept, tsaka may historical background pa. So, dapat ganon tayo, kahit mature na tayo, kailangan we need to continuously seek ways. Huwag tayo maging complacent. Diba? Kasi pa naging complacent tayo, yung kaaway natin, takot yan sa atin, alam nyo ba? Alam na you have the capacity to build, you have the authority to advance the kingdom of God. So he will try to tire you out. Diba? So anong kailangan natin gawin during the season of maturity? First of all, how do we get there? Sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Diba si Christ ang hope natin, hindi ang tao. Ang tao, ito huwag kayo masasaktan. Ang tao, paasa. Si God, pag si God ang nasa center, magkaka-G yan sa middle, magiging pag-asa. Amen. Amen ba? Amen. Parang bago. Parang nyo yan Ulitin niya bro. Ulitin. Sige. Pag pag tao ka lang uwasa, paasa lang yan. Paasa. Now, of course, kasi naman ang tao, limited naman sila eh. Pero pag nag-focus ka kay God, magkaka-G doon sa middle. Yun ang tunay na pag-asa. Diba? Sabihan ko yung misis ko. Sabi din sa Colossians chapter 2. Settle down. Sabi din sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. So then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Huwag kang patamad-tamad. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Diba? So anong kailangan natin gawin? Parang sa relationship, ito yung in love ka sa asawa mo. Diba? Kahit matagal na kayo, grabe ka pa rin. Napaka-sweet mo pa rin, napaka-bait mo pa rin. Hindi ka tulad ng ibang couple, baka kunyari sa kama, back to back na lang sila. Tapos hindi na naghihintayan. Diba? So ganyan din tayo. Oo. Dapat ganun din tayo. Dapat lagi tayong in love kay Christ. Diba? So, at this time, you will experience abundance and generosity. So we need to be generous with others. Generous in terms of what? Our time, our talent. Ay, hindi, mali pala yun. Hindi pala talent. Ang child of God, hindi yan talent. It's a spiritual gift. Diba? Amen. Diba? Amen po ba? Lahat tayo may spiritual gift. Huwag tayong patamad-tamad. Walang sitting ministry, ha? Dapat lahat mag-contribute. Amen po ba? Amen. Diba? Tsaka hindi lang yun. So, yung talent, time na kahit minsan nalilate tayo, kahit na okay lang yan. Basta matuloy natin at magawa natin yung ating purpose. Tsaka treasure mo, pag may kayamanan, ibigay mo, di ba? Kunyari, malunong ka magluto, or may kotse ka, hindi magsundo-sundo ka, di ba, Tito Ed? Amen po ba? Di ba? Tsaka ito ang maganda, sa spring, nag-uumpisa ka pa lang. Sa summer, mature ka na. Kung sa spring, nagsisika na mentor ngayon, ikaw na yung mentor. It's time to mentor others. Sabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Right? So parang the season of spring is the season of renewal. The season of summer is the season of maturity. Collectively, we call this the season of blessings. Parang ang sarap, dito na lang tayo, no? O parang ganyan, di ba? Dapat pwede lagay ko yung PowerPoint ko. So, marami nagsasabi, Bro August, pwede ba dyan na lang tayo? Hindi eh. Hindi nang design ni Lord sa atin. Walang shortcut sa buhay. Sabihin nyo nga, walang shortcut. Walang shortcut sa buhay. Oo, di ba? Kailangan may process talaga yan. So, we will now go through the two most... Yung karamihan kasi sa tao, gusto shortcut, bro eh. Yes. Yung kung sa Bisaya pa, dahil sa shortcut, magkabali-bali. Opo. Tagalog ba yung bali-bali? Magkamali. Parang bali-bali. Kung kahoy pa, makaputol-putol ba? Lasog-lasog. Yeah. Kasi nagmadali. So ito po maganda. I like you to call your attention dun sa rightmost tree. Punta na tayo sa season of autumn. Tingnan mo naman yan. So the season of autumn or fall, anong characteristic niyan? The transition from green to yellow. The falling of leaves. Diba? So ito na yung the season of transition, the season of re-evaluation. So pag season of transition yan, ano kaya ibig sabihin yan sa ating spiritual life? This is the time of the season of trial.
magta-transition ka na from blessing to trial. Right? Maninibago ka na. Tsaka ito malungkot. Yung ibang mahuhulog. Ano mahuhulog sa inyo? Baka ikaw wala na enthusiasm mo. Bakit kaya nawawala enthusiasm mo? Inaway ako ni Tito Ed eh. Inaway ako ni Kuya Nathan eh. Ganun ba? Example lang yun. Nagalitan. Oo. Diba? Ganun ba? So, para bang yung yung leaves na yan yung mga mo, yung ministry mo, yung mga devotion mo kay Lord, para bang kumukonti na kasi may hugot eh. 'Di ba? So anong kailangan natin gawin? 'Di ba? Ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Unang-una, before we go sa season of autumn at season of winter, tandaan nyo, ang trials temporary. Ang trials, lang, kakaunti lang yan. 'Di ba? Pero grabe yung reward sa atin. If you read the book of Revelations chapter 20 is the millennial reign. Supplemented with Ezekiel chapter 40 to 48, makikita mo kung paano sila mag-praise and worship dun sa temple, sa millennial reign. Punta ka sa Zechariah chapter 14, makikita mo dun, ay pwede ko na itabi ang anak ko sa ahas kasi ganun ka-peaceful at that time. Ang leon at gazelle, they can also be with each other. Friends. Yes, friends, di ba? Tapos, kung gusto mo pa, inaral ko din yun, Isaiah, di ba? So, kaya nga din, ito sa lahat po ng season, ito patatandaan natin before we go. Ang season magbabago, si Lord Jesus Christ hindi siya magbabago. Sabi sa Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. He will always be with you. Hebrews 13:5, He will never leave you nor forsake you. Deuteronomy 31:8, He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Okay, so yun ang tatandaan natin as we go sa season of autumn or season of hugot, 'di ba? Sa ibang tao, autumn. Ito yung season of transition, a season of reflection. Sabi nga sa Galatians 6:9, ito a gentle reminder. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 'Di ba? Do not give up. It's not enough. The salvation is by faith alone. Salvation is a free gift. Isusustain ka dito sa world. Tapos gagawin ka pa ng co-ruler sa millennial reign. Diba? Infinite blessing. Eternal paradise. Ipagpapait mo ba yun sa konting hugot? May kausap ba ako dito? Amen. Amen. Diba? Hindi. Diba? So ano kailangan natin gawin para hindi naman tayo puro hugot? Ang una-una, again, prayer tsaka read the Bible. Diba? Mag-ask ka, Lord, nahihirapan ako ngayon. Bakit wala pa si Dawan? Ang tagal-tagal naman. Ikaw naman kasi, anak, andyan lang yan. Buksan mo na mata mo. Diba? Bakit hirap pa rin? Diba? Tapos, tapos pag may word of God nga, ma-encourage ka, kunyari, Book of Job. Dahil ko sinasabi, ang Book of Job, para yan yung masakit na teleserye eh. Pero ang ganda ng ending. Diba? O si Joseph, yung ginawa sa kanya, binenta siya as a slave. Tapos at the end, naging napakamarangyan ng buhay niya. Sa Book of Revelations, yung mga doon, tribulation saints, pinugutan. Pero tingnan mo naman, napunta sila kay Christ. Amen po ba? So ano kailangan natin gawin? Mag-reflect tayo, mag-exam tayo. Diba, Kuya Nate, mag-exam tayo. Sabi sa Psalm 139 verses 23 to 24, Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Diba? Minsan kasi, parang try natin i-hide yung ating emotion, yung ating pain. Sinasabi natin, time will heal. Mali tayo, time will not heal your pain. Only God will heal your pain. So, isurrender mo yan kay God. Diba? Sabi nga sa Luke 9:23, Then He said to them, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ganyan din tayo, isurrender mo lahat. Diba? Huwag mo sasabihin, okay lang ako, Tito. Tandaan ko nga, sabi sa akin, Tito, nag-move on ka na ba? Gusto, sabi ko, opo. Pagpunta ko naman sa room, broken pa pala ako. Kasi hindi ko sinurrender eh. Kailangan isurrender mo kay God. Diba? Diba? Tapos ito, let go of things that can hinder your spiritual progress. Yun din yung Luke 9:23, let go. Move on. Move forward. Huwag kang titingin sa talikod. Let go. Sino kayang asawa ni Lot? Tumingin pa sa Sodom and Gomorrah, yan tuloy, napahamak. Ikaw sa bakos. Nagawang bato. Go straight forward. Okay po ba? Amen. Now, ito, tingin naman tayo dun sa leftmost 3. Of course, kino-condense ko to. Ito na yung season of winter. Kaya nga sinabi ko 3 eh. Sa atin, masaya ang winter, no? Very festive. Bakasyon time, di ba? Festive,